Alam na ng buong mundo ang kahirapan na nangyayari ngayon sa loob ng Iran bunsod ng mga pag-atake ng Amerika at ng Israel. Maliban sa kalaban ng Iran, ang United States of America at Israel, meron palang sariling laban ang Iran mismo sa loob ng kanilang bansa. At ito ay hindi basta-bastang tao lang, kundi may katungkulan ito at mataas ang kanyang tungkulin. 28 times na itong nag-resign pero hanggang ngayon nasa posisyon pa rin. Sino ang taong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 5, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako tayo mga kaibigan sa balitang West Asia, particular sa Iran. Mga kaibigan, narinig na ng buong mundo ang mga pag-ataking ginawa ng Amerika at ng Israel. Pero maliban riyan mga kaibigan, meron pang isang problema ngayon ang Iran sapagat hinagip ito ng isang napakalakas na lindol sa kalagitnaan ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng kanilang bansa. Wala pang opisyal na pahayag ang Iran kung gaano kalaki ang pinsala ng naturang lindol. Ngayon, balik tayo sa isyu mga kaibigan. Hindi lang Amerika, hindi lang Israel ang kalaban ngayon ng Iran. Meron itong laban sa loob mismo ng kanilang bansa at ang laban na ito ay sa pagitan ng kanilang mga officials. Makikita sa video ito mga kaibigan sa kanan na bahagi ng iyong video. Yan ay ang kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian. Bago ito maging pangulo ng kanilang bansa, sa kasagsagan pa lamang ng kanilang kampanya, maraming mga napaulat na di umano ang taong ito ay nais na makipagkaibigan sa United States of America at Israel. At ang talagang nakakabahala para sa side ng Iran, nanalo ito. At ang pagkapanalong ito, tinitingnan ng maraming mga leaders at maraming mga tao sa mundo na gusto pala ng maraming mga Iranians na ang Iran ay makipagkaibigan sa Israel at United States of America. Marahil ay ramdam nila ang kahirapan na tinatamasa ng kanilang bansa dahil sa katakot-takot na mga sanctions na ipinataw ng bansang Amerika at ibang Europe countries. Ngayon, nang mailuklok na ito bilang Pangulo, nariyan ang kaguluhan. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sumiklab din ang digmaan ng Amerika-Iran sa ikalawang pagkakataon. At sa loob ng mga digmaang iyan mga kaibigan, hindi lang Amerika at Israel ang nagiging kalaban ng Iran, kundi pinapaniwalaan na itong si Masoud Pezeshkian ay nagiging kalaban ng IRGC. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Itong si Masoud Pezeshkian, para sa kaalaman ng karamihan, 28 times na ito ay nagretiro bilang Pangulo ng kanilang bansa pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong presidente. At ang kanyang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-resign, ayon mismo sa kanya, wala raw siyang tinig sapagkat laging kinokontra ito ng IRGC. Kumbaga, hindi pinakikinggan ang kanilang mga suggestion. Marami na ring pagkakataon na pinagbibintangan ng IRGC si Masoud Pezeshkian na nakikipagsabwatan sa United States of America sa issue ng Strait of Hormuz. Nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan, nagkaroon ng malaking kalituhan ang mga sumusubaybay sa balita tungkol sa Strait of Hormuz. Hindi ba't narinig mo na sinabi ni President Donald Trump na tuluyan ng bukas ang Strait of Hormuz? Paandarin nyo na ang inyong mga barko sapagat malaya na kayong makakaraan sa Strait of Hormuz. Pero ilang oras lamang matapos itong ipahayag ni President Donald Trump, nagsalita ang Supreme Leader ng Iran
na si Mustafa Kamini na ang Strait of Hormuz ay sarado at wala daw silang pakikipagnegosasyon sa Amerika na bubuksan ng Strait of Hormuz. At bilang patunay, maraming mga barko sa Strait of Hormuz ang tinarget ng IRGC. Isa itong patunay na talagang walang pagkakasundo na nangyari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Yun pala mga kaibigan, ang nakikipag-usap sa Amerika ay ang puder ni Masoud Pezeshkian. Sila ang sumang-ayon na bukas na ang Strait of Hormuz pero hindi ito pinayagan ng IRGC. Pero ngayon mga kaibigan ay tila isinusukan na ng IRGC itong si Masoud Pezeshkian. Mula noong sinasabi ng IRGC do not resign hanggang sa dumating sa punto na sinasabi na ng IRGC go ahead. Hanggang sa pagkakataong ito na sinasabi na ng IRGC try me. Nako, matinding gulo ito. Mga kaibigan, hindi lang nag-iisa si Masoud Pezeshkian na nais nang mag-resign. Marami ang mga naniniwala sa kanya at ito ay may katungkulan pa sa gobyerno. Mga kaibigan, hindi pwede ang walang pruweba dito sa ating channel kaya ipapakita natin sa inyo ang ilan sa mga napakaraming pruweba na pwede nyong hanapin online. Isa sa ating ipapakita mga kaibigan ay ang ibinalita ng The Jerusalem Post. Ayon sa kanilang headline, ganito ang ating mababasa. Iranian leadership would accept if Pezeshkian resigned again. Ayan mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung salitang resigned again, past tense na nga ang pagkagamit. Ibig sabihin, nag-resign na nga talaga ito. Pero nandyan pa rin sa posisyon. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, kung muling magre-retiro o magre-resign, itong si Masoud Pezeshkian ay wala ng pagsaalang-alang pa na tatanggapin ng pamunuan ng IRGC ang kanyang resignation. Baka naman sinisiraan lang ng The Jerusalem Post si Masoud Pezeshkian, of course, kalaban ng Israel, ang Iran. Pero bakit hindi tayo kumuha ng ebidensya mula sa Iran International? Ganito naman ang kanilang headline. Kamini warns Pezeshkian. Ayan mga kaibigan, mismong si Mustafa Kamini na ang nag-warning kay Pezeshkian, next resignation will be accepted. Ayan mga kaibigan, napakaliwanag na sa loob mismo ng Iran, merong kaguluhan na nangyayari. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Nararapat ba na mag-resign itong si Masoud Pezeshkian at makipagtulungan sa Amerika at Israel? O kinakailangang manatili siya bilang Pangulo ng Iran at tulungan ang kanilang gobyerno? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kung sakaling na-inform kita sa pamamagitan ng video ito at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, konti lang, pakisubscribe naman ng maliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!